Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong i-follow dyan. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay cancer of the cervix. Okay. So, kaya madalas nating i-discuss ngayon ang cancer. It is because napakarami ang taong may cancer ngayon kumpara nyo before. Sabi ko nga sa inyo, sa loob ng isang linggo, hindi mawawalan kami ng pasyenteng may cancer. And ang cervix cylindrical narrow passage ito that connects the uterus to the vagina. So, itong cervix, ito yung kwelyo ng matres na tinatawag na tawag dito. Yan yung di ba may mga anak, tapos i-AIE ng doktor ang buntis. So, yan yung nakakapa namin kung yan 2 cm, 4 cm, pag 4 cm na i-admit na ang buntis. So, yan yung kinakapa namin. Yan din yung part. Iyan ang dulo ng matres. Iyan din ang kinukuhaan ng specimen. At yan din yung pinapasukan ng speculum kapag magpa-pap smear ang kababaihan. So yung nakikita natin sa labas na organ ng babae, yan yung vagina. Then pag binukan nyo labia majora. Pag binukan nyo merong mas maliit, so labia minora. Tapos meron vaginal orifice ang babae na pag ipinasok nyo ang finger, dadaan kayo sa vaginal canal. Pag ipinasok nyo ang vaginal canal, yun makakapa nyo ang cervix ng babae. So, pag sinabi cervical cancer, doon po ang cancer ng kababaihan. Now, ayon sa nasusulat, ang mga taong predisposed or may risk factor for cervical cancer are those women na meron early age of pregnancy. Halimbawa 13, 14, 15, nagbuntis na. Siyempre hindi pa ripe, kumbaga hindi pa hinog o fully developed yung cervix. Tapos siyempre nabanat na dahil dinaanan na ng bata, nagbuntis na. Another is early age of sexual contact. Ayun pagka maaga ganun din, 13, 14, 15. Yung may history ng STD, sexually transmitted disease. Kung nalagyan kayo ng asawa nyo ng STD. And, ayun, multiple partner. Sabihin iba-iba ang naging boyfriend ninyo and lahat yun may sexual contact kayo. Ang sperm cell kasi or seminal fluid ng lalaki, meron iba-iba ang pH niyan. And syempre iba-iba rin may pagkakaiba ang content from each other. So, insult din kasi yon sa cervix ng babae. Hindi katulad kung isa lamang ang asawa mo, isang tao lamang ang may sexual contact ka. And of course, pinakahuli sexually overuse. So, ayan yung mga prostitute, sexually overuse. So, sa nasusulat iyan ang high risk. But may mga naging pasyente kami na nagka-cervical cancer, pero wala yung 5 yan na factor na yan. So,
Pero ho yung sinasabi ko sa inyong root cause ng cancer, which is what? Parasite, which is liver fluke, a certain kind of flatworm. Number 2 is fungus galing sa peanuts. And number 3, isopropyl alcohol. Present ho yung tatlo. So, ibig sabihin ko ho, itong tatlong root cause na to na hindi ho alam ng karamihan and even ng ibang doktor dahil ito ho ay hindi itinuro sa amin sa medical school, mas yun ho ang katotohanan. Bakit po? Yung isa ho namin naging pasyente, dalaga po no? So, virgin, wala hong sexual contact. Pero ho, napaka-intimate niya ho sa dog. So, ang aso ho kasama sa pagtulog, hinahalikan, inaakap, kinakarga. So, sa dog ho kasi nakukuha yung liver fluke na Fasciola hepatica. So, ayun ho, syempre very intimate sa dog. Ang dog ho kasi, paano makukuha natin yung liver fluke niyan? Pag nagpupo ho kasi sila, of course, they lick their anus. So, may mga eggs ng parasite tong sumasama sa stool. So, syempre ho, may naiiwan sa kanilang anus. Pag nilik ho nila yun o dinilaan, yung itlog ho ng bulate nalilipat sa tongue. So, sa dila po. Then, ililik ho nila yun sa kanilang fur. Didilaan ho ang may-ari. Lalo na ho kung kinikiss nyo yung dog ninyo, malilipat ho sa inyo through skin penetration. Pwede rin hong inhalation. Kasi ho, yung feather nila, nagpagpag ho yan, it goes to the air, then you inhale it. So, it's either inhalation or skin penetration ho, ang mode of transmission papunta sa inyo. Kahit na ho naghugas kayo ng kamay, kung bago kayo naghugas ng kamay, nakapasok na ho sa pores ninyo, and kahit na ho sabihin yung may shot naman ho yan for parasite, hindi po, kasi ang napapatay lang ho ng anti-parasite is the mother parasite, but the eggs are still there. So, yung mga itlog hong naiwan sa aso, pag nag-hatch ho yun, may bulate ho uli ang dog ninyo. Okay, plus, sila ho ay nakatapak, wala hong shoes, wala hong tsinelas. So, ang itlog ho ng bulate, nasa lupa. So, yan hong mga tiles o sahig, kahit sabihin yung hindi ho yan, kumbaga, hindi lumalabas yung dog, napasukan na ho yung sahig ninyo ng shoes and slippers galing ho sa labas. So, eggs ng parasite papasok pa rin ho sa hands and feet ng dog. Plus, they lie on the floor. Papasok pa rin ho sa kanilang katawan. Wala ho kayong laban. Basta ho pets, 100% may parasitism. Now, dog and cat, pareho ho yung maraming parasite. But, yung liver fluke ho kasi mas tumitira sa aso kaysa ho sa pusa. Now, pasintabi ho sa mga pet lovers, but you also need to protect yourselves. Kasi ho, baka yan hong truth na yan, hindi nyo ho alam before. But aside from the dog, meron din hong nakukuha din ho yung liver fluke na yan sa snail, kuhol or suso, yung ginagawa hong escargot, at isaw. So, yung mga mahilig ho sa isaw, yung bituka ng manok. So, yan hong tatlong yan. Then, so, ibig sabihin, yung pasyente ho namin na single na babae, na walang sexual contact, nagka-cervical cancer po. Then, another, mas latest po, yung anak ko ng classmate ko ng high school. Yung mother, breast cancer. Yung anak, cervical cancer. Pero ho, ayan ho, ba't pareho silang may cancer? May aso ho, ganun din, hinahalikan, inaakap, karga-karga, katabi sa pagtulog. Now, yung nagka-cervical cancer ho, na anak, wala din ho sexual contact kasi ho, tomboy ho yung pasyente. So, definitely ho, walang sexual contact sa lalaki. So, tingnan nyo ho, so, hindi niya ho na-fulfill yung 5 criteria ng pagkakaroon ng cervical cancer. Pero nagkaroon ng cervical cancer. So, ang katotohanan ho ng root cause ng cancer is parasite, which is liver fluke, Fasciola hepatica, yung fungus ho, galing sa mani, and isopropyl alcohol. Yan ho ang root cause. Then, yan ho ay gagawa ng isang cancer cell, magdodouble ho na magdodouble until it takes 8 years. Sa loob ho ng 8 years, saka pa lamang ho yan uusli
at saka pa lamang ho kayo makakakita ng bukol na tumubo. But try nyo ho yung i-trace back, ano ho yan, 8 years back. So, and wala din hong totoong cancer-free sa ospital. Why? Kasi ho yung bukol na inopera, ni-radiation, kinimo, yun pa lamang ho ang ina-address doon sa mga ginagawa nating procedure. But kahit ho tanggalin pa ang kulani, yung nasa microscopic years like first year, second year, hanggang ika-7th year na hindi pa ho umuusli, hindi ho yun nakukuha ng radiation, chemo, or immunotherapy. Yun ho ang susunod na susulpot. Plus, yung root cause pa ho, patuloy pa rin hong gumagawa yung tatlo ng cancer cell, which is the parasite, the fungus, and the isopropyl alcohol. So, kaya ho kung conventional treatment lamang ang gagawin ninyo with cancer, babalik at uulit pa rin ho yan. Itagahan nyo sa bato yung sinabi ko dahil marami na ho kaming pasyenteng nahawakan at talagang napatunayan namin yan na totoo. Now, so ang cancer of the cervix, so ito ho ay type ng cancer. Siyempre ho, nagsimula sa cervix. Yan ho ang lower part ng uterus na nagko-connect sa vagina to the uterus. Nasa dulo ho kasi yan ng uterus. Pagkatapos vaginal canal na. Pagkatapos yung vaginal orifice na sa labas. Doon ho lumalabas yung menstruation ng kababaihan. Ano ho ang root cause? It is a kind of a virus. We call it HPV, Human Papilloma Virus. At of course, ang early detection and treatment are very crucial para ho magkaroon ng successful outcome. Most of the cases of cervical cancer are caused by persistent infection with high-risk strain ng HPV. It is a sexually transmitted virus. And ayan, sabi ho, ang risk factor daw ho, yung binanggit nating 5, plus, early age of pregnancy, early age of sexual contact, history of STD, at yun hong sexually overuse, and multiple partners, na lahat po yun ay may sexual contact ang babae. And smoker, and yung mayroon hong family history ng cervical cancer. Now, ano ho ang simptomas? Sa early stage ho ng cervical cancer, ayan, wala pa hong noticeable symptoms. Kaya nga ho ang cervical cancer, pag na-detect ho, medyo nasa late stage na rin po. But of course, as it progress, common symptoms can include abnormal vaginal bleeding. Ayan ho, may bleeding ho ang pasyente. In between periods, so sabihin, in between ng monthly visitor mo, may bleeding ka, or after intercourse, nagkakaroon ho ng bleeding ang babae. Or pag kahit menopause na, nagkakaroon pa din ho ng bleeding ang babae. So, ang hindi ho normal doon is yung pagkakaroon ng bleeding after intercourse and in between ng menstrual period and after menopause. Dapat ho kasi sa mga time na yun, wala hong bleeding. And also, meron hong pain during sexual intercourse. So, yan ho mga symptoms. And ano ho ang screening? Of course, regular screening for early detection, pap smear ho, and HPV testing ho, human papilloma virus testing are also common screening method. At ito ay nakaka-detect ng precancerous changes in cervical cancer, allowing of course for early intervention. Now, ang cervical cancer ho, kapag ka medyo late stage na, alam nyo ho, very foul smelling ho siya. Naalala ko nung medical student pa kami, siyempre ho, iikot ng ward, magra-rounds, kasama yung pinakapunong doktor, kasama ho kami. Alam nyo ho, malayo ka pa lang doon sa bed ng pasyente, maaamoy nyo na ho ang may cervical cancer. Yun ho bang amoy na pasintabi ho sa nagme-merienda? Yun ho bang amoy ng para hong may menstruation na napkin?
na matagal na hindi mo pinalitan. Ayan, ganyan ho ang amoy. Mas foul-smelling pa po dyan. So, then ang stages ho niyan, of course, from stage 0 to stage 4. Stage 0 ho, of course, being the early stage, and stage 4, far advanced po. And, ayan ho, ang treatment option po for, balik tayo sa pap smear. Lahat ho ba ng babae kailangang magpa-pap smear? The answer is no. Para sa akin ho, no. Kasi ho, ang regular pap smear is kailangan ho yan kung sexually active ang babae. But kung hindi ho sexually active, ano ho ang ipapap smear mo? Kaya ho pinapap smear ang babae, it is because during sexual intercourse, yan hong cervix ang nababangga ng sexual organ ng lalaki. Kumbaga ho, nabubugbog. So, ngayon, kung wala hong sexual contact ang babae at virgin, so bakit mo ho ipapap smear ang babae? Traumatic ho kasi yan para sa kababaihan na virgin, papasukan nyo ng speculum. Bakal ho yung ipapasok Sabihin na natin merong mas maliit na speculum, but still. So, medyo painful ho yan pagka virgin ang babae. So, for me, I do not advise you to undergo pap smear if you don't have any sexual contact. And kung gusto nyo ho, meron ho tayong non-invasive sa clinic, which is vector scan, para humalaman or early detection ng cervical cancer. At I encourage you to do vector scan, lalo na ho sa mga pasyente na may family history ng cancer. Kahit na ho hindi cervical cancer, basta ho may history ng cancer, magpa-vector scan ho kayo. Sabi ko nga sa inyo, early catch po sa vector scan, non-invasive. So, wala hong radiation. Wala pa ho kayong cancer. Pag meron ho kayo ng 3 root cause, nakita natin sa vector scan, which is the liver fluke, Fasciola hepatica, yung fungus galing sa mani, and isopropyl alcohol, we know that you are candidate for cancer. So, pwede pa ho nating tanggalin yan through detoxification, blood cleansing, and Rife machine. So, para ho, hindi na makagawa ng cancer cell, yung 3 root cause na yan. But if wala pa ho kayong cancer o visible cancer through CT scan, MRI, but ang vector scan ho, nakakita na ng cancer cells, hindi pa lamang ho umabot ng 8 years, kaya hindi pa ho siya visible or hindi pa ho siya umuusli. Aside from the detoxification, blood cleansing program, and Rife machine, mas maganda ho mag-undergo kayo ng protocol sa amin, anti-tumor protocol. So, para ho hindi na siya mauwi sa pagiging cancer cell, mape-prevent na ho yun. Kaya malaki ho ang nagagawa ng nagpapa-vector scan kayo. Kasi ho, wala pa kayong simptomas, nalaman na ho natin. So, mariresolve na po natin. Do not depend on symptoms. Yung sasabihin, wala naman ako nararamdaman, ba't ako magpapa-check up? Okay? That is wrong. You go to your doctor before you get sick. Hindi ho yung kung kailan may sakit na kayo, tsaka pa lamang ho kayo pupunta. And kasi ho, may mga sakit na bago kayo makaramdam ng symptoms, it is too late. Tulad ho ng binanggit natin na pancreatic cancer, colon cancer, liver cancer, and even cervical cancer. Pag may mga bleeding discharge na ho kayo, abdominal pain, foul-smelling discharge, medyo late stage na rin po yan. And ang cervical cancer ho, napakabilis hong mag-metastasize sa lungs. And actually, yung sinasabi ko sa inyong anak ng pasyente namin, na breast cancer yung nanay, yung anak naman ho, cervical cancer. Alam niyo ho, na-chemo na ho yun mga latter part ng October, November, December. Then by January, so sabi ho, cancer-free na siya. And by January ho, inubo, nilagnat, akala ordinaryong trangkaso. So, nagpa-confine ho sa St. Luke's kasi may health card. Hindi yung nagpagamot sa amin, yung nanay nagpagamot. Yung anak ho, gusto gamitin yung health card para walang gastos. So, kinonfine ho sa St. Luke's, akala ordinaryong trangkaso,
yun ho pala, hindi lang ho, no? Kundi may bukol na rin ho sa lungs. So, isipin nyo, October, November, December, cancer-free daw siya. Tapos, January, bigla hong may bukol na rin pala sa lungs. Then, because of the chemo na ginawa ho nung latter part ng year, October, November, December, ho bumagsak ang immune system. So, nagka-pneumonia ho ang pasyente. Aside from metastasis in the lungs. By May, wala na ho ang pasyente. Patay na. Yung pagkaka-confine ho yun ng January, hindi na ho nakalabas ng ospital. And ang bill nila sa hospital, aside from yung nagamit na ho sa health card, meron ho silang bill na 800,000. Maliit pa nga ho yun. Pagka St. Luke's kayo pumasok, ay ginto ho dyan. No? So, tapos, wala din ho. Nawala rin ang pasyente. So, mabilis ho. Ang dami ho namin nakitang cervical cancer na months lang ho, nagmetastasize na ho agad sa lungs. Kadalasan ho lungs ang pinupuntahan, basta cervical cancer. So, pwede naman ho yung ma-prevent, pwede ho ma-early catch. So, kaya nga ho, magpa-vector scan kayo twice a year, magpa-detox, blood cleansing program, and Rife machine ho kayo every 3 months ideally. Para ho ma-prevent lahat ho ng sakit because yan ho ang kadalasang pinagmumulan, which is yan hong liver and gallbladder, which is yan ho talaga maa-address ho yan sa detox program, blood cleansing program, and Rife machine. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Gusto ko sanang magtanong, ano po ang bawal kainin na prutas nang may bato sa kidney? At anong pwedeng kainin na gulay? Ano po ba ang bawal na pagkain? Ano ba ito? Ikot-ikot. Umiinom akong gamot sa kidney at para sa bato. Okay, so ang bawal ho sa may kidney stone, of course, number 1 ho, syempre maaalat. So, ito hong vitamin C na ascorbic acid. Yan. Kailangan ho sodium ascorbate. Kasi ho yung binder, usually tablet form ang ascorbic acid. Yung binder ho, yun hong nakaka-kidney stone. Also, calcium supplement. Kailangan ho kasi may magnesium and vitamin D. But even may magnesium and vitamin D, still, poor pa rin ho ang absorption ng calcium. Kaya ho, ayun, nakaka-cause ng kidney stone. And of course, bukod sa maaalat, ascorbic acid, calcium, yung mga pagkain hong matataas sa uric acid. Because isa ho sa common na klase ng kidney stone is uric acid stones, no? So sa gulay ho, yung mga maraming buto like sitaw, monggo, toge, bagu beans, eggplant, okra. So doon ho kayo sa green leafy vegetable. Then sa prutas, wala naman hong masyadong nakaka-kidney stone sa prutas. And of course, kailangan nyo hong damihan ang inom nyo ng water. Kasi ho, isa ho yan sa isipin niyo may mga taong ang inom ho ng tubig 3 baso lamang sa isang araw, which is kulang na kulang po yun. So, ang tamang pag-inom ho ng tubig, compute niyo ho yung weight in kilos ninyo, i-times niyo sa 50, i-divide niyo sa 250. Yung numero hong lalabas dyan, yan ang kung ilang basong tubig kayo sa isang araw. And another is, wag ho kayong magpipigil ng ihi. So, kailangan po, pag naiihi na, umihi na po. Kasi, nagkikrystallize ho yung, kung kayo ho ay may mga crystal sa ihi, nabubuo yun na kidney stones na dapat sana ay nailabas nyo na. So, tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-0009.
0917-810-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia or asymptomatic pneumonia through auscultation. And sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para ho sa mga wala naman hong karamdaman at gusto lamang magpaputi, magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip that is available for everybody. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, Ivy. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa may inyong katotohanan. Salamat po. Abangang muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.